So, next we have here competency-based grading. So, yung competency-based grading is isa po siyang paraan kung saan nagbibigay ito ng grade sa mga student. Like for example, nakapokus lang ito sa kung gaano na ba kagaling yung mga naipapakita ng mga student in terms of their knowledge and skills na ginagawa nila in every task or activities na binibigay sa kanila ng kanilang teacher. So, hindi ito nakabase or nakabase dun sa average ng mga grades sa lahat ng task wherein kung natututunan ba talaga ng mga estudyante or ng mga student yung mga dapat niyang matutunan pa. Then, next, we have here proficiency scale or mastery scale. So, as you can see, ito po yung grading scale niya. So, we have 0, 1 to 4 level. Then, sa proficiency level, meron siyang advanced, proficient, developing, beginning, and no evidence. Then, sa description niya, sa advanced, exceeds the standards. Sa proficient, meets the standard. Then, sa developing, partially meets the standard. And for the beginning, limited understanding. So, and sa no evidence, did not attempt or show any understanding of the standard. So, in competency-based grading, a typically formula is used to compute the average proficiency level across tasks or assessment for specific competency. So, here's the formula. For example, average proficiency level is equals to total of all scores divided by number of tasks or assessment. So, next. So, we have here the example. So, let's say a student is assessed in 3 tasks under a TLA competency. So, ito yung mga task. We have task 1, got 3. Task 2, nakakuha ng 2. Then, sa task 3 naman, nakakuha siya ng 4. Then, sa average, is equal siya. So, ipa-plus lang natin siya lahat. So, 3 plus 2 plus 4 is equals to 9 divided by 3. So, it equals to 3. So, yung final proficiency level niya is 3, which is proficient. So, kung babalikan natin siya dito sa grading scale, so, the level number 3 is proficient, which is na-met niya yung standard. So, next, we have here advantages of different grading system. So, we have here 6. So, sa letter grades, it's easy to understand and compare. So, dito naman po, for example, yung student is nakakuha siya ng B na grades. For example, ngayon sa math subject. So, yung colleges or yung parents is kung baga, mas madali nilang maiintindihan yun kasi it as above average performance. Then, sa number 2 naman, sa percentage based, it is precise measurement of performance. So, for example, yung student scores is meron siyang 88% in, for example, sa science naman. Yung test ngayon sa science or yung exam niya sa science is 88%. Then, yung teacher is mapipinpoint niya kung gaano na ba kumbaga malayo-layo na yung topic na na-mastered ng student na nakakuha ng 88%. Then, sa number 3, pass-fail. So, reduces student anxiety. So, dito naman, for example, ngayon sa test the skills training, yung training, it's either passes or fails based doon sa basic competency. So, kumbaga, no pressure siya from exact scores kasi hindi mo makikita yung mismong scores mo. So, meron ka lang na pass or fail na grades. Then, sa number 4, standard based, focuses on actual learning. So, dito naman, for example, sa TLA naman, yung student is, meron siyang grade na 3, which is na-met niya yung expectation. So dito, kumbaga, na-identify na niya dito yung kitchen tools, showing, kumbaga, pinapakita na dito na master na siya dun sa skill na pinapakita niya. Then, sa number 5 naman, narrative, it provides detailed feedback. So, dito naman, for example, sa mga preschool teachers, is nagsulat sila ng mga feedback doon sa mga student. Kung baga, binibigyan na ng teacher yung student ng detailed na mismong feedback para mas maintindihan ng student kung saan ba siya nagkulang, kung alin pa yung mga kailangan niyang i-improve, or kung alin pa yung mga kailangan niyang i-develop as a student at the same time as a learner para mas mahasa yung knowledge niya or yung skills niya based doon sa feedback na binigay sa kanya ng teachers niya. So dito, kumbaga parang magkakaroon siya ng idea kung ano yung mga kailangan niyang gawin
sa next na quarter para kumbaga hindi na maulit yung mga negative feedback na binigay sa kanya yung teachers niya, and yung mga positive naman mas ma-improve niya pa. And sa number 6 naman, we have competency based, which is encourages mastery learning. So dito naman, let's say for example yung halimbawa isa kang bread and pastry production student, then nagkaroon ng bread making class. So yung student is, for example, nagni-need sila ng mga dough. So isa yun sa mga task na gagawin nila. So yung student is gagawin niyang, kumbaga uulit-ulitin niyang gagawin yung pag-need ng dough para mas makuha niya yung perfect na appearance nung ginagawa niya. Kumbaga hindi siya titigil hanggat di niya makuha yung perfect na dough, which is kumbaga hindi na siya hindi niya na kailangan ng kumbaga tulong coming from the teachers or sa mga iba niyang classmate na tulungan siya, which is gagawin niya to mismo talaga independently, and gagawin niya to ng tama nang siya lang mag-isa, which is hanggang sa makuha niya yung marka na proficient. Then next, we have here the limitations of different grading system. So in letter grades, meron siyang may not reflect true learning. So yung scenario naman dito is, kunwari yung isang student is nakakuha ng grades na B sa, for example, sa AP or kung anong subject, but minemorize niya lang yung mga sagot without really understanding the topic. So sa number 2 naman, percentage base can create unnecessary stress. So dito naman, for example, yung student is nakakuha siya ng 89% and naka-feel siya ng disappointed sa sarili niya kasi 1% na lang sana is magiging 90% na yun, or magkakaroon na siya ng A na grades, which is sasabihan na siya, for example, na good performer na sana siya. So dahil nakakuha siya ng 89%, parang na-disappoint siya sa sarili niya na, ay sayang nga, 1 na lang sana kung makukuha niya na yung letter A na grades, which is masasabi na really, kumbaga master niya na yung ginagawa niya. Then sa pass fail naman, we have here lacks detailed feedback. So for example, yung isang student is napasa niya yung workshop class, but hindi niya alam kung anong mga specific skills yung kailangan niya pang ma-improve. Then sa standard base naman, can be complex to implement. So dito, kumbaga yung mga teachers nag-i-struggle din na i-explain doon sa mga parents kung ano yung nakuhang scores ng student, which is yung score kasi is 2 or 3 without giving traditional grades. So kumbaga na-confuse yung mga students. So mahihirapan dito yung mga teachers na i-explain sa mga parents kung paano nagkaroon ng grades na 2 or 3. Then sa number 5 naman, sa narrative, we have here time consuming for teachers. So dito naman sa narrative feedback kasi, di ba, nagsusulat ka ng mga kumbaga parang maglalagay ka ng story based doon sa observation mo doon sa isang student. So dahil doon, let's say for example sa isang class meron kang 40 students. So dahil madami kang students, kumbaga lahat yun kailangan mong bigyan ng detailed feedback. So parang ang hirap nun sa isang teachers. So magi-struggle dito yung teacher na pag-isipan mismo talaga ng galing sa ginawa talaga ng pinerform talaga mismo ng student yung i-comment niya doon. So bawal siya dito magkamali. Like let's say for example, na-comment niya sa isang estudyante na magaling siyang magluto, pero yung na-commentan niya is yung nag-failed doon sa task na binigay nila. So meaning nagkamali siya ng pag-comment. So kailangan tandaan din ng mga teachers yung mga observation nila doon sa mga student niya. So it's because of this pwedeng ma-delay yung mga report cards ng mga student. Let's say for example, nagkaroon na ngayon ng meeting, then kailangan na ibigay ng teachers yung mga report cards, then yung iba is hindi pa mabibigyan kasi kulang yung feedback na binigay niya doon sa mga students, which is yung ibang student is hindi niya na bigyan ng detailed feedback. Then sa competency based naman,
requires flexible pacing. So, dito naman, let's say for example, yung ibang students is kailangan pa nila ng more time para ma-master nila yung, for example, sa bread and pastry production, ma-master nila yung cooking techniques. But, the fixed schools is, hindi na sila ina-allow na bigyan ulit ng schedule para gawin yun. So, yun din yung limitations doon sa competency based